On time kami ngayon. Na-consume namin yung allowed, no, na 1 hour and 30 minutes. At ito yung second na visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday. So nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil in-approve nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday. Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At, tinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na, wag mo kamustahin ang kain ko. Sabihan, i-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then, nag-usap din kami about family. Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Yeah. Grabe talaga, no? Sa VP, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba? Meron kaming special room Okay. doon sa visiting area dahil yun ang binibigay sa amin na na Space. space. Hindi kami doon sa common area. Doon kami sa special room. Nagpaalam na ka ba na babalik ka uli sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa'yo? Anong mensahe niya dun sa pagbalik dun sa Pilipinas? Opo. Nagpaalam na kami. Yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. Magsisimula na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si Hanilet sa Thursday. And then ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak ko. VP, paano mo niyo po, kayong dalawang magkapatid, nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan? As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privilege communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestions, Yes. folks, no, Yeah. to go through the Dutch law. Yes. Which she said, okay, you explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. At, yun ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin. Alright mga kababayan, so magre-reaction video po ulit tayo dito sa naging interview po ni VP Sara Duterte dito nga po kay Sir Alvin and Tourism. Diyan pa rin po yan sa ICC sa The Hague, Netherlands. At na-mention nga po dito ni VP Sara yung pagpapasalamat niya po dito sa ICC detention na unit kung saan pinayagan po sila, no, na madagdagan po yung araw ng pagbisita dito kay dating Pangulong Duterte. So sa ngayon binalita po ni VP Sara na nadagdagan nga po yung araw ng kanilang pagbisita dito kay PRRD at parang naging 3 beses na siya sa isang linggo. At ngayong araw nga po ay pabalik na po si VP Sara Duterte dito sa Pilipinas upang harapin po yung iba't ibang mga problema o issue na kinasasangkutan niya. Isa na nga dyan yung impeachment trial para sa kanya. So kasama niya po si Baste Duterte, no, na uuwi po ng Pilipinas. At ayan nga, na-mention nga po mga kababayan dito ni VP Sara yung about po sa interim release o yung pansamantalang paglaya po ni PRRD, no. At alam niyo naman po mga kababayan na ayan po yung isa sa mga hinihiling ng kampo ng Duterte upang nang sa ganun ay mapabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. So ano nga ba yung interim release, no? Ito yung pansamantalang pagpapalaya po kay PRRD o sa iba naman
sa ibang akusado o individual na nakakulong habang hindi pa tapos ang paglilitis sa kanyang kaso. So hindi ito nangangahulugan na napawalang sala na po siya ha, bagkus ito po ay temporary lamang na kalayaan habang naghihintay po ng desisyon ng korte o tribunal. So dito po sa kaso ni PRRD na Crimes Against Humanity ay hindi pa naman siya napapatunayan dito, no. At itong interim release po na to ay may iba't ibang anyo. Una na nga po dito yung sa pamamagitan po ng bail o piyansa. Tapos meron din tayong tinatag na house arrest, meron ding conditional release. Ito yung may mga condition tulad ng hindi pag-alis sa bansa o regular na pag-uulat sa otoridad. Tapos yung pinaka ano dito is yung humanitarian grounds. So halimbawa dahil sa edad, kalusugan o iba pang makataong dahilan. Kagaya nga po ni PRRD na matanda na po at napakarami pong sakit. At hindi po biro, no, dahil marami din po siyang iniinom na gamot kagaya nga po na sinabi ni Senator Bongo, no, na mahigit 30 plus ata na gamot yung iniinom niya sa isang araw. So dito maaaring pumasok yung kanyang edad, kasalukuyang kalusugan. So pwede siyang nandito sa humanitarian grounds. Nasabi din nga po ni VP Sara na pinag-aaralan din po nila at pag-aaralan itong Dutch law, no, na talagang parang inoffer or sinuggest ni Attorney Harry Roque, no, sa kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas, maaari nilang trabahuhin yan mga kababayan via online. So siguro magzo-zoom sila or meeting sa online about dito sa mga susunod pa nilang hakbang. So para sa akin mga kababayan, no, bilang isang mamamayang Pilipino, hindi maiiwasan magtanong ng ilan sa atin. Hindi lamang ako, no, kasi hindi naman natin saklaw yung utak ng ibang kababayan natin, no, kung saan ba dapat talaga tayo papanig. Kasi syempre, maraming hindi pabor, marami ding pabor kay dating Pangulong Duterte na kung saan ba talaga tayo papanig, sa pandaigdigang hustisya o sa ating pambansang soberanya. Pero sa akin pinaka-importante syempre yung sa atin, no, na sundin natin yung ating sariling konstitusyon. Sa isang banda kasi, mahalaga ang papel ng ICC sa paniningil sa pananagutan ng mga makapangyarihang lider na pinapaniwalaang talagang lumabag sa karapatang pantao, no? Yung lalo na yung mga talagang nakagawa talaga ng karumal-dumal na krimen. So maaaring maaaring manghimasok itong ICC lalo na kung sila ay kabahagi nito o talagang hindi gumagana yung kanilang justice system. So, diyan dapat makialam ang ICC. Samantala, dito naman sa Pilipinas mga kababayan ay gumagana po yung ating justice system at talaga namang hindi katanggap-tanggap yung ginawa kay PRRD. Kaya ganito na lamang po yung reaksyon ng sambayan ng Pilipino sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte. So ang pagbibigay ng interim release o pansamantalang pagkakalaya ng isang inaakusahan ay tanda rin po ng due process, no, na kahit ang akusado ay may karapatan, no, na habang hindi pa napapatunayan ang kanyang kasalanan, hindi ito direktang nangangahulugan na paghatol o pagkondena, no, kundi isang hakbang upang tiyakin ang patas na pagdinig. Ito nga po yung isinsulong syempre ng ICC na alam naman natin yung about sa human rights daw. So syempre si PRRD ay may ano din yan, pasok din naman yan sa human right dahil tao din naman siya at may karapatan ang bawat isa sa atin na marinig at ipaglaban ang kanyang karapatan. At ito mga kababayan, hindi naman alintana sa atin, no, na sa kabilang banda may mga argumento talaga na dapat pakinggan. Na una sa lahat na ang Pilipinas ay may sariling batas, hudikatura at sistema ng hustisya. So para sa akin mga kababayan, ang tunay na solusyon ay ang pagkakaroon ng malaya, patas at may makataong hustisya sa loob mismo ng Pilipinas dito sa ating bansa upang sa gayon hindi na kailanman kailanganin dumulog ang sinuman sa mga dayuhang hukuman, no, kagaya nga po ng ICC. So hangad natin na talagang ang konstitusyon ng saligang batas ng bansang Pilipinas ang manaig at dinggin na ng ICC itong petisyon, yung mga pinanggagalingan ng abogado ni PRRD, no, dahil aside from wala nang jurisdiction, ito nga yung kanilang
ipinaglalaban dyan ay ang justice system ng bansang Pilipinas ay fully functioning, no? Kaya hindi na natin kinakailangan na dumulog pa sa ibang bansa at humingi ng tulong dahil gumagana po ang justice system dito sa Pilipinas. So kung ako yung tatanungin about dito sa interim release, kung ano yung opinion ko, yes, sumasang-ayon ako dahil isa sa mga adhikain at advokasya ng ICC ay ang panatilihin yung karapatang pantao. So sa kaso po ni PRRD, siya po ay matanda na at may karamdaman at hindi naman po siya residente dyan sa the Netherlands at dito siya sa Pilipinas. So maaaring kahit bigyan man lang siya ng konsiderasyon, no, house arrest or itong humanitarian na grounds na tinatawag natin, no, dahil pasok na pasok dito si PRRD, no, dahil bukod sa kanyang edad, siya po ay may mga karamdaman na at hindi naman biro itong mga karamdaman niya, no, dahil dito talaga siya nagpapa-check up at nandito yung kanyang mga doktor na susuri sa kanya para mapanatiling ligtas po yung kalusugan ng ating dating Pangulong Duterte. So kayo mga kababayan, ano yung opinion nyo dito sa naging topic natin? So pinaka-highlight lang natin dito yung about sa interim release o pansamantalang pagkakalaya po ni PRRD. So kayo, ano yung opinion nyo about dito? Please comment down below at ating talakayan yan sa comment section. Muli maraming salamat po at God bless po sa inyo.